Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mabuhay and good day, everyone. This is CMO2 Christine Lim of the Philippine Navy Reserve, and I'm inviting you to support the conduct of a month-long celebration of the 44th National Reservist Week of the Armed Forces of the Philippines with the theme AFP Reserve Force Moving Towards a Resilient Force Posture. The significant event will commence from September 1 to 29, 2023, and will include photo and video making contests, outreach programs, and the exciting NRW Fun Run. So, see you there. Happy National Reservist Week! Mabuhay ang mga laang kawal ng Pilipinas. And I'm inviting you to support the 44th National Reservist Week celebration. Ito na po on September 30, 2023, Saturday at Camp General Emilio Aguinaldo in Quezon City. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Isang magandang Martes po mga kamanggagawa. Martes na naman, kaya isa na naman pong Dole sa AFP Radio episode ang ating pagsasaluhan. Ako po ang inyong lingkod, Carla Sandiego Malaban. Ako na kasama nyo kami ngayong umaga upang talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Ayan, shout out po muna sa ating mga kamanggagawang tagapakinig ng Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood sa ating mga live streams
sa AFP Radio DWDD at Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ngayong umaga. Ayan, good morning mga kamanggagawa. Good morning, Sir T. Yes, good morning din sa ating mga tagapakinig. Ayan. So isa sa mga tinataguyod natin dito no sa Department of Labor and Employment ang pagsisigurado sa kapakanan ng ating mga kamanggagawa. At isa na nga dyan ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga ligtas na lugar pagawaan o safe and healthy workplaces. Ikaw ba, Sir Tim? Mas ginaganahan ka bang magtrabaho pag alam mong walang panganib o di kaya disgrasya or walang danger o safe ka sa iyong pinagtatrabawan? For example, dito sa ating studio, di ba? Walang nalalaglag ng mga debris, ganun. Yes naman, Ma'am Carla, talagang priority ko kapag naghahanap ng trabaho. O kung nasa trabaho man ako, yung safe Oo, ako. tama. At alam kong magiging productive ako kasi kumbaga easy kong magagawa yung aking trabaho. Dahil alam kong safe ang aking work environment. Yes, totoo yan. Agree din ako dyan sa'yo, Sir Tim. Kaya naman bago matapos yung ating Health, Safety and Sanitation Month, yan yung ating napag-usapan noong nakaraang 2 linggo kasama ang ating OSH Executive Director. At ngayon nga yung September, yung Health, Safety and Sanitation Month. So bago matapos yan, ang ating departamento sa pangunguna ng Occupational Safety and Health Center o mas kilala sa tawag na OSH ay magdaraos ng 18th National Occupational Safety and Health Congress. Ngayon yang darating na Huwebes at Biyernes. Kung ano yung mga dapat na abangan tungkol sa kaganapan na yan, yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang kasama si OSHC Deputy Executive Director Engineer Jose Maria Batino sa ating Dole in Focus segment. Bago yan, good news muna tayo. Dole Kabuhayan, pinalakas ang barangay sa Guimaras at kanilang lokal na turismo. Ang lokal na turismo ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga informal na manggagawang naninirahan sa mga barangay ng isla sa baybayin na bayan ng lalawigan ng Guimaras. Ang Barangay San Roque sa munisipyo ng Nueva Valencia ay isa sa mga barangay na ipinagmamalaki ng Guimaras dahil sa angking ganda at makapigil hiningang mga tanawin nito na pinagmumulan ng ikinabubuhay ng maraming residente nito na malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang angking ganda ng mga barangay ay nagagamit ng 2 asosasyon nito para sa mga lokal na proyektong panturismo. Ito ay ang San Roque Coastal Environment Program Association, ang namamahala at nagpapatakbo ng isang floating cottage, at ang San Roque Motor Bangka Operators Association na kumikita naman mula sa Fiber Flat Boats Project. Sa layuning mapataas at mapaganda ang kanilang mga livelihood projects, hiniling ng mga asosasyon ng kabuuang mahigit 1.1 million na livelihood assistance mula sa DOLE na inaprubahan naman ni DOLE Western Visayas Regional Director, Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. Sa kabuuang halaga, 47 miyembro ng SARCEPA ay nakatanggap ng tulong na nagkakahalaga ng 494,500 pesos para sa pagtatag ng catering service at pagpapahusay ng floating cottage na pinamamahalaan at pinapatakbo ng asosasyon. Ang SARCEPA ay isang grupo ng mga marginalized na mangingisda na itinaguyod ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang lumulutang na cottage para sa mga lokal at dayuhang turista na nasisiyahan sa paglangoy sa malinis na dagat at ang kahangahangang sandbar sa karagatan ng barangay. Tiyak na patok ang catering service para sa mga benepisyaryo dahil magiging kaisa-isang food provider ito para sa mga turista sa nasabing pasilidad. Ayon pa kay R.D. Rodriguez, napapanatili nila
ang kanilang kabuhayan at patunay ito ng kanilang kagustuhang makamit ang magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Ito anya ay tanda ng kanilang determinasyong pagbutihin ang kanilang buhay kung kaya't kailangan nila ng suporta para sa pagpapahusay ng mga proyekto. Para naman sa grupong Soromboa, may kabuuang 389,640 pesos na tulong pangkabuhayan ang inilaan para sa karagdagang fiber flatboats na nagkakahalaga ng 277,190 pesos upang mas marami pang turistang nagnanais na mag-island hopping ang mapaglingkuran at refreshment store para sa mga pier na nagkakahalaga naman ng 112,450 pesos. Ang mga flatboat na natanggap ng 32 miyembro ng Solomboa ay inaasahang magbibigay ng karagdagang kita, lalo pat tumaas ng 90% ang pagdating ng mga bisita matapos ang COVID-19. Bukod dito, ang refreshment parlor na mag-ooperate sa Tourism Information and Display Center ay magbibigay naman ng karagdagang kita dahil na rin sa lokasyon at accessibility nito sa mga turista. Ayon naman kay Dole Guimaras Field Office Head na si Engineer Michael Gison, ang pagpapahusay ng mga proyektong ito ay isang pagkakataon na dapat sinupin at palaguin ng mga benepisyaryo para na rin sa kanilang mga pamilya. Mula sa probinsya ng Guimaras, mawid naman tayo sa probinsya ng Negros Oriental. Dole, maglalagay ng rice mill sa Santa Catalina, Negros Oriental. Magsasaka, hindi na pupunta sa ibang lugar para magpagiling ng palay. Hindi na gagastos pa ang mga magsasaka sa bundok ng Jagnan, Nagbalaye, Santa Catalina sa Negros Oriental para sa mas mataas na pamasahe sa habal-habal para lamang magpagiling ng inaning palay sa bayan. Ang magandang balitang ito ay nangyari matapos ilabas ng Department of Labor and Employment Regional Office 7 ang halagang umaabot sa 950,000 bilang tulong pangkabuhayan sa Jagna Nagbalaye Agrarian Reform Cooperative para sa kanilang rice mill project. Personal na inilabas ni Dole Central Visayas Regional Director Lilia Esteliore ang cheque sa kooperatiba kasama sina Technical Services and Support Division, Employment Promotions and Welfare Development Head, Dr. Efren Vito at Dole Negros Oriental Field Office Head, Maria Teresa Tanquiam. 53 benepisyaryong magsasaka ng kooperatiba ang inaasahang makikinabang sa proyekto, gayon din ang ilang daang mga residente ng Santa Catalina at mga kalapit na bayan. Personal na tinanggap ni Primo Hepolan, ang Pangulo ng Jagna Nagbalaye Agrarian Reform Cooperative ang cheque. Aniya, ito ay isang napakagandang balita para sa kanila sapagkat hindi na mahihirapan ang mga magsasaka na ibiyahe ang inaning palay para lamang ipagiling sa malayong lugar, lalo pat patuloy ang pagtaas ng pamasahe sa habal-habal. Mataas na kasi ang diesel. Laking tulong to, no? Dagdag pa ni Pepolan na bukod sa makikinabang ang mga kapwa nila taga Santa Catalina sa rice mill project na ito, kikita din umano ang kanilang kooperatiba sa ibabayad ng mga magpapagiling ng palay. Ayon kay Dole Negros Oriental Field Office OYC Teresa Tanquiamco, ang Jagna Nagbalaye Agrarian Reform Cooperative ay isa lamang sa mga tumanggap ng rice milling project sa Negros Oriental sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o mas kilalang DELEP. Positibo naman si R.D. Esteliore na pangangalagaan ng mga benepisyaryo ang natanggap nilang rice milling project mula sa Dole. Aniya, bago pa man magawa ang anumang livelihood release, sinisiguro ng kanyang tanggapan na lubos na nauunawaan ng mga benepisyaryo ang mga kaakibat na responsibilidad at pananagutan sa livelihood assistance na ipinagkatiwala sa kanila ng Dole.
Upang maging socially ready ang mga benepisyaryo, binigyan din umano sila ng proposal write-shop at iba pang mga tulong teknikal tulad ng mga seminar at orientation sa simpleng bookkeeping at project. Balita naman mula sa Mindanao. Mahigit 33,000 disadvantaged at displaced na manggagawa ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan at emergency employment assistance sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Zamboanga. Bumisita kamakailan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Zamboanga City para personal na masaksihan ang pamamahagi ng bigas, tulong pangkabuhayan at trabaho na pinangasiwaan ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan para sa mga mahihirap at higit na nangangailangang mga kababayan sa Zamboanga Peninsula. Ang aktibidad ay ginanap sa loob ng National Food Authority Regional Office 9 sa Barangay San Roque, Zamboanga City. Ito ay nilahukan ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ng Department of Labor and Employment. Sa bahagi ng DOLE, pinangunahan ni DOLE Regional Office 9 Director Albert Gutib ang pagdadala ng mga programa at serbisyo ng DOLE sa nasabing lugar sa pamamagitan ng project turnover ng mga tupad grant sa mga displaced at disadvantaged na manggagawa at kanilang pamilya na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad at mga kumakalat na sakit sa rehiyon. Kabilang sa mga natukoy na displaced at disadvantaged na manggagawa sa rehiyon ay ang mga nasa pagawaan ng goma na naapektuhan ng Pestalopiosis disease infection na nakukuha sa mga rubber trees at mga dating rebelde na nabigyan na ng clearance ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Mismong ang Pangulo ang nagbigay ng 130 milyong halaga ng grant para sa 111 na mga benepisyaryo ng DILP at 33,281 naman na benepisyaryo ng tupad. Ang mga benepisyaryo ng DILP o ng Kabuhayan Program ng DOLE ay mga individual mula sa Tungawan, Payao, Talusan at Kabasalan ng lalawigan ng Zamboanga Sibugay na tumanggap ng 1.2 milyon pesos na halaga ng tulong pangkabuhayan sa pamamagitan ng Sibugay Valley CATV bilang accredited partner. Gayun din, tumanggap ang lokal na pamahalaan ng Siraway, Zamboanga del Norte ng 530,000 pesos na halaga naman ng grant sa ilalim ng nasabing programa. Samantala, sa pamamagitan ng programang tupad ng DOLE, nag-turnover si Pangulong Marcos ng kabuuang 128.2 milyon na halaga ng grant na binubuo ng 10 araw na sahod ng mga disadvantaged individuals mula sa Zamboanga Sibugay at Zamboanga City. Sa kanyang mensahe, binigyang diinib ng Pangulo ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura sa pagpapalakas ng ekonomiya sa bansa. Sinabi din niya na ang lahat ng ating mga kababayan ay nasusuportahan at kahit sino man ang nangangailangan ng tulong ay nabibigyan ng tulong ng pamahalaan. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Engineer Jose Maria Batino, Deputy Executive Director ng Occupational Safety and Health Center ukol sa gaganaping 18th National OSH Congress sa bansa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 27 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. It has always been an important goal of the government to improve workplace conditions in the Philippines. In 1982, the Department of Labor and Employment prepared a concept paper creating an institution on occupational safety and health from which foreign aid could be tapped. 1984,
The Japanese government responded positively to the call. 1986, an agreement was signed for a 300 million peso grant aid, a project-type technical cooperation under the bilateral grant of the Japanese Official Development Assistance Program through the Japan International Cooperation Agency. Based on its mandate, vision, and mission, the OSHC champions the cause of work safety and health in the Philippines. Programs to promote health and safety of workers are carried out through the following. The Office of the Executive Director, who oversees planning, implementation, monitoring, and evaluation of the OSHC operation. Under DOLE Administrative Order Number 56, Series of 2011, and DOLE Administrative Order Number 407, Series of 2017, the accreditation of Occupational Safety and Health, or OSH consultants and training organizations, as well as OSH practitioners and testing organizations for construction heavy equipment, respectively, have been transferred to the Occupational Safety and Health Center. The Environment Control Division, or ECD, works toward eliminating work environment hazards and risks and controlling their ill effects on workers. It conducts researches to determine the presence of harmful environmental contaminants that affects workers' safety and health. The Safety Control Division conducts continuing studies, researches, safety audits, and technical inspections in work sites, with emphasis on hazardous machines, processes, and operations. It undertakes performance testing of personal protective equipment to ensure that manufactured PPEs conform with the set standards. The Training and Public Information Division, or TPID, plans, organizes, and conducts OSH training for a broad range of clientele. The TPID also maintains a library with an exclusive collection of books, journals, researches, and materials on occupational safety and health, which aid researchers and students pursuing studies related to OSH. TPID develops various training modules and conducts information dissemination activities. The Health Control Division conducts scientific researches on occupational health and formulates medical surveillance programs to assist enterprises in the early detection of occupational diseases. The division is among the few laboratories in the country that provides biological monitoring services to assess exposure of workers to chemical hazards such as heavy metals and organic solvents. OSHC also prides itself in its valuable contribution to policies that promote workers' welfare. In fact, DOLE has issued department orders, labor advisories. Also, the OSHC was part of the technical working group that provided technical inputs for the crafting of Republic Act 11058, an act strengthening the occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof, which was signed by President Rodrigo Roa Duterte on August 17, 2018, that proves to be beneficial to its causes. Serving as the centerpiece programs of OSHC on increasing awareness and strengthening commitment to safer and healthier workplaces nationwide are these two major events which are held every 2 years. Gawad Kaligtasan at Kalusugan, or GKK, is a national award given by the Department of Labor and Employment to companies and individuals with outstanding achievements on work safety and health. The National Occupational Safety and Health, or NOSH Congress, a venue for exchange of experiences and news trends on OSH. Ligtas ang maingat is not just a hashtag for OSHC, it's a way of life for the people, for the workers, and for the nation.
Nagbabalik po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Tuloy-tuloy pa rin po mga kamanggagawa ang ating mga paghahatid ng mga napapanahong balita, pati na rin ang mga bagong kaganapan kaugnay sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kamanggagawa. Kasama po natin ngayong umaga para bigyan tayo ng detalye tungkol sa gaganaping 18th National Occupational Safety and Health Congress si Engineer Jose Maria Batino, Deputy Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. Magandang umaga, DED Jomar. Si Tim po Yes. ito kasama si Ma'am Hello Carla. po, DED. Yes, magandang umaga sa inyo, Ma'am Carla and Sir Tim. Maraming salamat sa pagkakataon. Naalala mo pa, Sir Tim, nung muli tayong nagkapanayam ay ako'y nasa Employees Compensation Commission pa. Yes Ang po. pinag-usapan natin, Sa ECC pa, ang sir. pinag-usapan natin noon ay Employees Compensation Program and Rehabilitation, di ba? So, kung titignan natin yung struktura ng occupational safety and health, yung compensation and rehab, yan yung third line. Ang first line is prevention. So, doon Yes. pumapasok yung Occupational Safety and Health Center. Maraming salamat sa pagkaka-play nyo ng aming video, no? Ito yung summary, no? Napakahalagang summary kung paano nagsimula ang Occupational Safety and Health Center at kung ano ang mandato nito. Yan ang second line, yan yung enforcement. So, doon pumapasok ngayon yung mga labor inspector. So, first line, prevention, second line, enforcement, third line, compensation and rehab. So, doon sa prevention part, diyan pumapasok yung napakalaking programa namin on prevention, which is the National Occupational Safety and Health Yes. Congress. So, ipagdiriwang natin yan, gaganapin natin yan ngayong September 28 at 29. Okay, Ngayong Huwebes so, at Biyernes yan, yes, DED. yeah, sa Ayan Thursday, pala. Friday, I hope nandun kayo, subaybayan nyo kami, sa Yes, of pagdadaos course, ng DED. 18th, Aabangan po natin yan. Oo. Mahalaga yan, kasi nga historically nagsimula to 1990 pa. So by email yan every 2 years, So 1990 pa. So Ay, hindi kami inyan. Yes. by email every 2 years siya, hindi kami pumalya even during the time of pandemic. Online namin ginawa yung National Occupational Safety and Health Congress. So yun yun ay history lang ng ng ating National Occupational Safety and Health Congress. Yes. DED, dyan po ba sa binanggit nyo na National Occupational Safety and Health Congress, sino-sino ba yung mga iniimbitahan natin dyan, DED? At paano rin po ba yung proseso kung kailangan po nilang magparehistro? Kailangan po ba nila yon? Or lalong-lalo na po dun sa mga nais pang humabol dahil sa Huwebes at Biyernes na po yan, ano po? Ma'am Carla, unang-una, ang pool of speakers natin dito, mga experts, So, Experts, ngayon, yes. ang mga Safety audience expert. naman natin, ang mga naimbitahan natin, yung mga occupational safety and health champions, pati sa tanggapan ng gobyerno, sa tanggapan ng pribado, yung mga safety officers, safety consultants, at yung mga key personnel pagdating sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa, ultimo, ng mga non-governmental organizations. Ngayon, nung September 15, binuksan na namin yung online registration via Zoom. Kasi nga, Online. nag-allot kami, September 15, I think that was a Friday. So binuksan na namin yung online registration. We allotted 5,000 participants for that. Alam niyo ba, Team Carla, during the weekend, napuno kagad yun. Napuno Napuno kagad yan. agad? Yeah, napuno kagad. So, wala Pero- na pong slot, DED Yes. Jomar. Hindi naman. Wag mag-alala. Yung mga hindi naka-register sa online, meron po tayong Facebook Live niyan. So live stream tayo. So abangan nila sa aming Facebook, www.facebook.com/dole.oshc, yung mga pwedeng umattend. Kung hindi naka-register sa Zoom, pwedeng umattend po via Facebook. So, aantayin namin sila sa Facebook, sa live streaming namin sa Facebook, again sa September 28 at 29. Apo. DED Jomar, saan naman po nakasentro ngayon yung tema ng 18th NOSH Congress? At bakit din po ito yung napili ng inyong tanggapan na bigyang atensyon para sa pagdaraos ngayon ng aktibidad na ito? Ngayon, para sa informasyon ng lahat, basahin ko lang, Tim, saka Carla, yung ating, Yes, Cody. yung ating Go ahead. theme for the 18th Congress, adapting to the changing world of work, ensuring safe and healthy workplaces for all. So, nakasentro, ang tema na to sa mga pagbabagong nangyayari sa world of work, sa lugar ng paggawa. Naalala nyo,
nung time na pandemic, Yeah. ang daming nabago. Nabago ang Mm-mm. programa, nabago ang alituntunin, Polisiya, at naging kailangan na maging resilient ang mga kumpanya para ma-overcome nila, para maitawid nila yung kanilang business, yung kanilang enterprise sa mga pagbabagong to. So, doon natin sinentro, doon sa mga pagbabago, given the technology, yan ang mga tatalakayan, yung mga teknolohiya na makakapekto sa pagbabago ng risk, sa pagbabago ng hazard sa workplace. So, yan ang napili naming tema dahil napaka-timely. Particularly now na tayo nanggaling sa pandemic at kailangan nating i-address yung mga emerging safety and health issues. tama. DED, sa parte naman po ng OSH, nabanggit niyo po kasi kanina na nakasentro yung tema natin, no, dun sa pag-angkop ng ating sistema sa tuloy-tuloy na pagbabago po ng ating mundo ng paggawa, ng ating world of work. So, ibahagi naman natin, DED, sa ating mga tagapakinig, mga kamanggagawa. Ano-ano po ba yung mga inisyatibo o mga programa ng OSH para patuloy tayong makasabay dun sa mga pagbabago at masiguro pa rin natin na malusog at ligtas yung ating mga lugar pagawaan? Tuloy-tuloy po ang aming pananaliksik o aming researchers. Nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang institutions kasama ng Employees Compensation Commission, kasi kailangan din namin malaman ano ba yung Para naman mga sa claims for compensation pagdating sa injuries, pagdating sa mga sakit na work-related na mga pagkakasakit. So, nakipag-ugnayan kami para bumuo ng maayos at responsive na research agenda. Ngayon, kami din naman ay kumukuha ng direktiba sa DOLE. Katulad ngayon, napaka-focus ang DOLE doon sa technical assistance visit na kung saan ino-orient natin, yung TAV, ino-orient natin yung mga micro-enterprises. Ito yung mga enterprises na ang kanilang empleyado ay bumibilang lamang ng 1 to 9. So, nakafocus din kami kung paano natin ikakapacitate itong sektor na to ng mga micro-enterprises. At hindi lang yun, di ba? Nasa gig economy tayo. Nag-proliferate yung mga TNDS, di ba? Yung mga delivery, courier. So ano nga ba ang appropriate at responsive na occupational safety and health para sa kanila? So kami po, we are informing, we are capacitating them para naman sila ay makasabay sa pagbibigay ng kaligtasan, kalusugan sa kanilang sarili at sa kanilang lugar ng paggawa. In terms of preparation, we know baka nasa final stretch na kayo ng inyong paghahanda para sa 18th NOSH Congress. Kamusta naman po yung mga final pa po na inyong mga preparation at ano rin po ba yung mga dapat asahan ng ating mga kamanggagawa pati ng mga employers nila at mga katuwang natin sa pamahalaan, lalo na muli nating idaraos itong National Occupational Safety at Health Congress? Yes, sa katunayan, Tim, hindi na ata natutulog yung mga tao namin. Napakasipag. Excited. Tayo po. Oo, yun nga. Although, syempre, excited na lahat. Kasi nga, malaki ang talaga to. Malaki ang event. So, naka-fine-tune na yung programa. Naka-deck na rin ang mga resource person. So, konting konting mga detalye na lang inaasikaso namin para sigurado yung magiging makabuluhan para sa ating mga occupational safety champions at advocates itong ating idadaos na 18th National Occupational Safety Congress. Apo, idagdag na katanungan lang po, DED. Meron po bang matatanggap na certificates yung mga mag-a-attend po netong NOSH Congress? Yes, oo. Yes. Ikaw, Tim, Carla, pag umattend kayo, bibigyan namin kayo. Attend kami dyan, no? Hindi lang yung mga nasa Zoom, pati yung mga attend via Facebook Live. Yan po ay, meron po. Although meron tayong procedure na dapat sundin, Yes. Kasi hindi ka lang basta, nila. hindi ka lang basta manunood, mag-evaluate ka rin, Para lang sigurado na yung mga kaalaman, bagong kaalaman, advanced na kaalaman, ay narinig mo at na-appreciate mo at natutunan mo dito sa kongreso na to. Ayan. Mukhang kaabang-abang talaga yung 18th NOSH Congress na yan at talagang sa ating mga kamanggagawa na nakikinig. Abangan nyo yan sa Facebook page ng ating Occupational Safety and Health Center. Doon naman sa mga nakapag-register, ayan,
maraming inihanda ng mga speakers, ng mga experts, consultants ang ating OSH para mas madagdagan pa yung kaalaman nyo na patungkol doon sa ating na changing world of work. Ayan. DED, kung may nais po bang iulat yung ating mga kamanggagawa tungkol naman po dun sa kanilang kalagayan or hindi ligtas na kalagayan or sa kanilang mga lugar paggawa, or kung may nais po silang itanong or isang guni patungkol naman po sa iba't ibang programa ng OSH, paano at saan po nila maaaring makontak ang center? Carla, unang-una, basta merong kinalaman sa mga workplace issues, kasama na din ang kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Nandyan ang DOLE, ang Department of Labor and Employment, kasi sila nag-enforce ng labor standards, including occupational safety and health regulations. Pero kung ang kailangan nila ay mga technical na advice, yan. Diyan naman pumapasok ang Occupational Safety and Health Center. Kung nais nilang magsangguni, maghumingi ng informasyon, kaalaman. In fact, nasa website namin, nasa website namin ang mga information materials. Pero kung gusto nila ng hard copy, pwede rin naman sila humingi sa amin. At kung gusto nilang kaming makapanayam ng directly, meron po kaming, katulad niyo rin, meron kami mga information officers na sasagot sa kanila. Pwede silang tumawag sa aming trunk line 8926-6036. O di kaya sa pamamagitan ng aming social media, sa pamamagitan ng aming Facebook, nasabi ko na kanina sa inyo yung Facebook account namin, at pwede rin silang pumunta sa aming official website, www.oshc.dole.gov.ph. Okay. Para sa technical advice. Nandiyan ang OSH para bigyan kayo ng support. At kung kailangan nyo ng assistance, mag-message lang kayo or mag-email sa OSH. At this point, DED Jomar, nasa inyo po ang pagkakataon na magbigay ng mensahe at anyayahan na din yung ating mga kamanggagawa, employers, ahensya ng pamahalaan, at lahat po ng katuwang natin sa pagsusulong ng OSH, lalo na dito sa gaganapin nating 18th NOSH Congress. Go ahead po, DED. Okay, so sa lahat ng mga kamanggagawa, sa lahat ng employers, labor sector, union, sa mga taong gobyerno na rin, wag nating palampasin itong once every 2 years na event. So sa September 28 at 29, yan po yung 18th, pang-18 National Occupational Safety and Health Congress. So doon sa mga naka-register sa aming Zoom, magkita-kita tayo, at doon sa mga hindi naka-register, nandiyan po ang Facebook live streaming namin. So wala na ho kayong dahilan para hindi tayo magkita-kita sa September 28 at 29. So again, maraming salamat team, maraming salamat Carla sa pagkakataon na to, at maraming salamat sa ating mga manggagawa, and see you all sa September 28 at 29 sa 18th NOSH Congress. Ayan. Hindi na namin kayo patatagalin pa, DED. I'm sure very busy na kayo dyan sa OSH dahil malapit na itong 18th National Occupational Safety and Health Congress. Maraming salamat po, DED, sa pagpapa-unlock niyo po ng oras sa amin dito sa DOLE. And more power po sa inyo dyan sa OSH. Matulog po kayo. Kailangan healthy po tayo. Ayan. Thank you, ma'am. Okay. See you po, DED. Okay, thank you team. Thank you po. Bye-bye. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si OSHC Deputy Executive Director, Engineer Jose Maria Batino. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.oshc.dole.gov.ph para sa iba pang detalye ng mga trainings at iba pang mga serbisyo ng OSHC para sa ating mga kamanggagawa. Ulitin natin yung number ng OSHC, 8926-06036. At syempre, ang kanilang Facebook page, ayan, maaari din kayong magtanong o sumangguni sa OSH. Hanapin nyo lang ang Occupational Safety and Health Center sa kanilang, sa Facebook. Sa mga search bars. Oo, i-search nyo yan. At para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0931-066-2573,
Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At syempre, kung wala naman kayong pantawag, pwede naman kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Syempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Gusto lang natin, Sir Tim, sabihin no, sa ating mga kamanggagawa na ang pagtawag sa 1349 ay libre. Pwede nyo yung, basta gumamit kayo ng telepono. At ayan, ilike nyo na rin ng mga kamanggagawa ang ating Facebook page at mag-subscribe na din sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Ladera. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan, tutok lang po ulit sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin. Ayan, 11:50 ng umaga. 11:50 ng umaga. Sorry, walang orasan. Nawala yung orasan. Hindi ko Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.